Saan at kailan nagsimula ang broadcasting sa Pilipinas? Sino-sino ang mga haligi nito? Radio, TV, and print media. Three important mediums of communication. Yet its history is not recognized. Let's take a glimpse of its wonderful past. Del Superior Gobierno nagsimula noong 1811, ang pinakaunang regular na pahayagan noon sa Pilipinas. Nagbibigay ito ng balita sa Spanish-American War. Ngunit, hindi rin ito nagtagal. Ito ay pinamumunuan ng Gobernador General noong mga panahong iyon. Sumunod ang unang pang-araw-araw na pahayagan na La Esperanza o Hope sa wikang Ingles noong 1846. Naging walang kulay at malamya ito dahil sa pag-iwas nito sa gulo laban sa gobyerno. Nariyan din ang Diario de Manila ng parehong taon at ang dyaryo na nagtagal ng 38 taon at pinamumunuan ni Felipe Del Pan na tinaguriang ablest journalist of his time. Ipinasara ito ng Gobernador General noong 1989 sa aligasyong pag-aklas ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Dahil sa pagkasara ng dyaryo ay umangat ang kakumpetensya nitong El Comercio. Tumagal ito ng hanggang 56 na taon, ngunit nagsara ito sa pagdating ng mga Amerikano sa bansa noong 1925. Makalipas ang 2 taon ay dumating ang La Opinion. Ito ang nagmarka ng pampulitikang pahayagan. Hindi gaya ng ibang pahayagan, ito ang kauna-unahang lumaban sa Espanyol at nangangampanya para mapatalsik ang mga arsobispo ng simbahan sa Pilipinas. Noong Pebrero 19, 1889, dumating ang naging tanyag na La Solidaridad. Ito ay nabuo sa panimula ni Graciano Lopez Haina kasama sina Jose Rizal, Marciano H. del Pilar at Mariano Ponce. Naging limitado ang sirkulasyon nito dahil sa Espanyol ang lengguwahe nito. Kasabay nito ay inilathala ang kalayaan ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto noong January 1, 1896. Di gaya ng La Solidaridad, ang kalayaan ay isinulat gamit ang wikang Tagalog kaya't ito ay mas tinangkilik ng mga Pilipinong unghaw sa pagbabago. Bago pa man nila mailimbag ang ikalawa nilang issue, ay natunton na ng mga Espanyol ang kanilang sikreto limbagan at pwersadong ipinasara ito bago dumating ang mga otoridad. Sa pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas, ay dumating din ang lengguwaheng Ingles noong 1989 na itinatag ni Thomas Gowan. Ito ang unang Manila Times sa Pilipinas. Tumagal ito ng 32 taon. Nagpapalit-palit ito ng namamahala hanggang kay Alejandro Rosa Sr., ang unang nagmamay-ari ng newspaper chain sa Pilipinas. Binili niya ang Manila Times noong 1927. Noong binili niya ito ay pagmamayari na niya rin ang Manila Tribune, Vanguardia at Taliba. Ipinasara rin niya ang Manila Times noong 1930. Ang pinakamatandang pahayagan sa Pilipinas ay ang Manila Bulletin na nagsimula pa noong 1900s, na naging pagmamayari ni Carson Taylor noong 1912. Noong binili ito ni Hans Menzies noong taong 1957, ginawa niyang makabago ang pahayagan habang pinapanatili ang mga pahina nito. Commercials, vlogs, tuloy-tuloy na, pipindutin mo na lang. Inihahain na sa amin. So, ang problema na lang namin ay kung ano na ang sasabihin namin pag on the air na kami. Ayan. So, wala naman actually ganong kahirap. Although, itong console, ayan, thank you for the info. Ayan, yung console ko dito, komplikado. 3 buwan ko to inaral. May mga stick-ons pa ako before dito kasi hindi ko pa siya kabisado. Pero ngayon, ayan, gamay ko na siya. So, anong mahirap? Pagaganahin mo ang kamay mo, ang mata mo, at ang utak mo, pati bibig mo ng sabay-sabay. Ganon, di ba? Dapat mabilis ka. Ang 1-2 seconds na dead air, on air, kasalanan na yun sa amin. Balita at pagpapasya gamit ang radyo ay nangunguna noong bago ang World War II, na tanging ang Pangulong Manuel Quezon at ilan pang mga opisyal ang narinig na lamang noon sa radyo pagdating ng digmaan. Pagdating naman sa radyo, ang unang istasyon ng radyo ay ang programa ng KZRM noong 1930. 1931, lumipat ang KZRM sa Insular Life Building at itinatag ang Chevrolet Jamboree. Pagkatapos ng pagsakop ng mga Hapon ay nakabalik na ang DCRH
sa tulong ni Ambassador J.M. Elizalde at Manuel Elizalde na nag-organisa ng Manila Broadcasting Company na naging first media firm granted a congressional franchise by virtue of RA 518 granting permit to the operation of radio station in the Philippines. Radio Philippine Network RPN na nagsimula noong 1961 sa PAI gamit ang call letters na DZRR at DZAQ. Noong 1971, binago ang mga call letters na DZRR sa DZWWW at DZAQ. Today, I will wear purple. Today, turn ko manalo. Try lang niya. Today, I will ask her the question. Today, I will say yes. I will try again. I will learn a new word. Today, magsosorry ako. Today, I will figure it out. Today, babalik ako sa school. Today, I'll stay absolutely still. Today, I will go. Today, nothing stands in your way. Break free. Go lang ng go sa Globe Prepaid. Napakalaki ng kontribusyon ng broadcasting dito sa ating bansa. Kaya naman dapat nating pahalagahan ang bawat istorya sa likod nito. Ito ang programa na kung saan bawat storya, bawat kwento, bawat kasaysayan ay hindi palalagpasin ng aming kamera. Ito ang Lente